Good day, sir. So I am Noel Weissman Jr. and this is my analysis on scenario 1. So let's analyze a scenario where a driver runs a red light at an intersection. So first, the traffic rule involved is under the Section 46 of Republic Act number 416, Land Transportation and Traffic Code. Driver must stop at red light or a red traffic light. Running a red light is a serious violation, so as it directly endanger cross traffic, pedestrian and cyclists. Second is the correct action. So the driver should slow as they approach the intersection. So the driver must slow down good if uh, approaching na sila ngadto sa intersections kay dagay mga circumstances nga na mga dangers sa mga kuan ba, mga kanang mga disgrasya or ana, but munang the driver should slow down good if mo approach ta sa intersection. So and anticipating the light may change, no, so ato sa bantayan nato i-observe if ang light mo change sa red, no, sa green. So once nga kanang mo kuha na gani mo red light na gani mo gawas na ang red light, so we automatically stop or stop completely before the stop line or the crosswalk if there's no line. So if when the light turns red, so we automatically stop. So the third is wait until the light turns green. So if di ka tani stop, so wait until the light turns green. So before proceeding, so ato sa tanaw ng ang kalsada, ang road, if safe ba siya, if pwede ba ta nga mag-proceed even if green na siya, but di ka punta mo kapensa before proceeding ato sa tanaw ng road if safe ba siya. So safety and discipline promotion are linked to this rule. So first, prevent T-bone collision. So based ato nakita ganina sa video, may mga scenario dito nga they running red light nasgasya sila, no, nanayuban nga ni pass through sila sa red, even ang traffic light is red but ni pass through sila. So unsa may nahitabo, so na mga disgrasya, so na mga crashes which are often fatal, mamatay, so makakosag sa mga disgrasya or makakosag danger sa road. So running a red light is a leading cause of side impact crashes which are often fatal. So stopping ensures cross traffic has the right of way. So kanang ang purpose nga nanganong na red light is para di siya para di ma-cross traffic, para ma-ensure ang cross traffic ba lahos-lahos ra ana. So munang gi-implement ang red light, or ang purpose ng red light is to ensure the cross traffic as the right of way. So second, protects pedestrians. So may pasabot na protect pedestrians. So the pedestrian is diha manglabay ang mga students or mga tao which the road is kanang traffic. So once nga mo siga na gani ang red light, yan ay pedestrian, that is the time nga mo labay ang mga tao. So mo na to nakita ganina sa about sa pedestrian, maka di po siya makakusog traffic kay ano man, kay once nga mo on tong red light, ang mga tao mo pass through niya, ang mga sakyanan sa nga pasod makasud sa tungod kay ang sa right way nga agyanan is naka-stop man sila. So nay chance nga makalabay ang sa tunga nga mga sakyanan. So third is maintains order. The traffic light are designed to manage flow. No, ang red light is design na siya is to manage flow nga naman, kay para ang agos sa traffic or sa mga sakyanan is patuloy lang ba nga ay kanang padayon lang nga kaning paglabay, walay kuan ba, walay kanang traffic collision or kanang mga
traffic, kanang mga basta kanang kagubot sa road, no? So traffic lights are designed to manage flow. Respecting them reduces chaos and ensure fair access to the road for all user. So sa may pasabutan na, kung nay mga traffic lights, so makita ginato ang fairness ba sa road for sa mga labi na sa mga drivers, no? Kay ano man, kay if ulay red lights, if ulay mga traffic lights, wa gyud gubot gid ang road ana, walay fairness ba sa kanang sa sa mga users or sa mga drivers, kay bisan asa naman lusod yan more on mga cause pag mga crashes, mga disgrasya, mga road rage, mga cause na. So munang the traffic light are designed to manage flow gid. Muna kita respect na lang kita sa rules, sa order. So dapat na ma-maintain na nato. For example, a driver who runs red light might collide with a car crossing the intersection, so causing severe injuries or death. By stopping, they avoid this risk and contribute to a predictable, safe environment. So in short, stopping at red light is non-negotiable. So unsa may pasabutan na. So it is a foundation of intersection, safe and road discipline. So ngano makaingon man ta nga stopping at red light is non-negotiable. So stopping at red light is not about following rules, no? Di na pagsunod sa rules lang for kan lang ba for for compliance lang nga mosunod ta. But it's about respecting the lives, or it's about respect ba or respecting the lives of others. So kay mo nang uban kanay mga causes nga kana mamatay, no? So mo nang it's about respecting the lives ba of others. It is a simple act that keeps roads safe, fair and functional. So mo nang the stopping at red light is not good, non-negotiable na siya kay no, it's about respecting raman sa lives of others. So it's a simple act that keeps roads safe, fair and functional. So no matter how busy or late you are, maabot ra magyapon punta sa ato padulngan. So munang red means stop. So once nga red gani, stop gina siya. Once nga ang light is red, ako balikon, stop kita na. Sa pag bisita, nagdalita kay unsa na oras late na ta sa trabaho. But rule is rule, no? Ato i-respect ang rule kay para sa ato ra sana. So muna moto ko na learn, moto ako na kuan sa scenario 2 nga. So stay safe out there guys.